And Monday, Real Talk 101, episode 119. Ngayon, this is the sixth segment, no, sa araw na ito. Tignan nyo yung mga episodes na download ko, na-upload ko ngayon. At malalaman nyo kung ano yung mga concerns ninyo sa araw na ito. At kung kailan nyo yan mapapanood, yan yung readings ninyo sa nakaka-resonate. So sa gusto namang magpa-reading, message lang po kayo. Sa gusto magpa-ritual, message lang po kayo. Lalong-lalo na dun sa mga may bad karma kasi 20 years ang itatagal kapag lumagpas at hindi nyo naagapan. Ito lang, isa lang pala. Panda, and this is the boundaries. Your space is sacred, and guests who overstay and their welcome impact your aura. And you have every right to stand your ground. Your needs are important. You must nurture your soul with the same gentle love and support you offer to others. Okay. Ito sinasabi dito, mag-set ka ng boundaries mo. 'Di ba? Kasi kung likas kang mabait, nasasaktan ka. Kung likas ka din na masama, masasaktan ka pa din. So, kung sa tingin mo, hindi na karapat-dapat na manatili ka sa isang sitwasyon, buksan mo ang puso't isipan mo at tanggapin, no, na hindi ka na karapat-dapat sa ganyan na sitwasyon. Pero kung ito na may patungkol sa pag-ibig at alam mo na mahal mo pa yung taong iniwanan mo, din balikan mo. Kung ano man yung isasagot ng taong yun sa'yo, tanggapin mo. Kasi ikaw yung nang iwan di ba? Kung hihingi ka rin ng tawad sa magulang mo, sa mga kapatid mo na nagawan mo ng kasalanan, at napatunayan nila na tama ang sinasabi nila at ikaw ang mali, huwag kang magdalawang isip na humingi ng tawad sa magulang, sa mga kapatid mo, or sa kahit kaninong nagawan mo ng kasalanan. Yung tatandaan mo is, mahalin mo ang sarili mo, ingatan mo ang sarili mo, suportahan mo ang sarili mo dahil hindi habang panahon andyan yung magulang mo, yung siblings mo, yung kaibigan mo, relatives mo. Kasi kahit nga trabaho, hindi magtatagal eh. Yung kalusugan mo kapag inabuso mo, hindi rin magtatagal. Yung relasyon mo kapag pinabayaan mo, hindi rin magtatagal, 'di ba? So, lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, merong hangganan. Nasa sayo 'yon. Kung paano mo ingatan at paano mo palaguin ang mga bagay na gusto mo manatili sa'yo. Kasi minsan may mga bagay na gusto natin, no, manatili sa buhay natin, pero hindi natin kontrolado na ginagawa ng Diyos na paraan na tanggalin sila sa buhay natin para magising tayo at mauntog sa katotohanan na may mga bagay pa palang mas maganda kaysa inaakala natin. Kung walang masama kapag nagmahal ka, ang masama lang kapag nagmahal ka ng sobra na naaapakan mo na ang sarili mong pagkatao. Yung tipo ng pagmamahal na ginawa mo na lahat tapos hindi rin lang kayang suklian, hindi rin lang kayang pasalamatan, di ba? Kasi hindi naman natin sinasabi na bigyan mo ng sukli na 100% din kasi 100% din yung ibinigay ko. Dahil hindi naman sinabi ng kasama mo na namamahalin mo siya ng ganun kasobra. Kasi minsan nga diyan pa nasasakal. Diyan pa nagkakaroon ng gulo. Yung gawin mo, kapag nagmahal ka, magtira ka sa sarili mo. Kahit maliit na respeto at maliit na boundary sa buhay mo. Dahil gaano man natin kamahal ang mga tao sa paligid natin, kung hindi nila ito nakikita, wala pa rin saysay. 'Di ba? Kung kumakayod tayo 24/7 para sa kanila at hindi pa rin nila nakikita, bakit pa natin pipilitin? 'Di ba? I-set aside na lang natin 'yan para sa sarili natin kasi malay mo magkasakit ka, di may sarili kang pondo, 'di ba? Kung palalayasin ka, may pera kang gagamitin. Kung hangga't kaya mo, mag-ipon ka. Ingatan mo kalusugan mo. Kasi yun lang ang tanging mong panlaban sa paghanap buhay. Yun lang din ang
magiging source ng lakas ng loob mo kapag nasa stage ka ng kalungkutan, nasa stage ka ng depression, anxiety. Pero kung gusto mong malaman kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at buwan ng buhay mo, magpa-reading ka. Para alam mo kung may bad karma ka, may good karma ka ba, o tama pa ba ginagawa mo sa love life mo, tama pa ba ginagawa mo sa trabaho. Kasi ang sama nun yung exhausted ka tapos walang wala. Tapos gumagawa ka ng paraan, wala pa din. 'Di ba? So kung gusto mong malaman kung paano yung shortcut, kung ano yung kung ano yung mga hadlang sa mga tagumpay mo sa buhay, yun ang ipatanggal mo. Okay? So pwede kang magparitual para matanggal yung mga hadlang sa buhay mo. Message lang po kayo at magre-reply po ako. Please follow, like, and share po lahat ng videos ko dito, and please support my YouTube channel, and at the same time yung FB ko po. Nasa bio ko yung link ng mga other social media platforms ko. Thank you!